Paano pumayat at hindi masyadong lumaki ang bilbil pag edad 40 years old pataas? Okay, yung iba, mga 30s, tumataba na. So, meron kasi pong pagbabago sa katawan natin pag age 40 pataas na hindi nyo pa alam. Kaya yung mga dating eating habits natin, nung bata pa tayo, teenager, di ba? Ako, teenager, puro malaking potato chips, maraming soft drinks. Yan ang gusto ng teenager. Tapos laro ng laro. Okay yan sana, pero pag tumatanda, hindi na po pwede. Bakit? Pag edad 40, 50 pataas, unang-una, babagal na metabolism mo. Ibig sabihin, mas mabagal na ang galaw, mas mabilis na tumaba. Sa mga lalaki, yung testosterone bumababa. So, yung muscle, lalaki o babae, lumiliit. So, pag lumiliit ang muscle, tapos lumalaki ang tiyan, mabagal ang galaw, mabilis na tayo tumaba. Tapos yung tiyan natin, nagbabago na. Yung panunaw natin. Yung dating kaya mo kainin in 2 minutes, kaya mo kumain ng isang sandwich o hamburger, baka 1 minute pa lang, ubos na. Dati, pag kumain ka ng hamburger, 2 minutes lang, bali wala, di ba? Takbo, laro. Pero ngayon, pag kayo ay edad 50 na, subukan mo isang hamburger o isang platong kanin, kainin mo na mabilis, maiimpatyo ka na, sasakit na tiyan mo. Parang, uy, ayaw na matunaw. Bakit ayaw matunaw? Kasi pag tumatanda, nababawasan ang panunaw ng katawan. Yung mga pancreatic enzyme, yung mga enzyme mula sa tiyan, sa pancreas, sa gallbladder, nababawasan. So, hindi na matunaw. Tapos, yung lining ng bituka natin, medyo manipis na. Tapos, yung galaw ng bituka natin, mabagal na. Kahit itong esophagus natin, mabagal na. Kahit yung laway natin, kumukonti na rin. Kaya nga, pagkain mo na pagkain, madalas magbara dito. Parang, ang tuyo-tuyo lagi Pat ayaw bumaba yung kinain ko. Kasi nga, ano na siya Ang bilis na magbara. Paano iba na nga yung digestive system natin. Tapos yung kain natin, doon pa rin tayo sa dating mabilis na kain. Kaya sabi ko nga, 40 pataas, marami ng pagbabago sa pagkain mo. 10 tips. Number 1, ngayon, dapat mas marami ka ng gulay at fiber. Hindi na pwede yung dati, ayoko ng gulay, puro kanin lang. Dapat mas marami ng gulay, ampalaya, kangkong, spinach, cauliflower, kung anong gusto mo, okra, lahat yan. Mas marami ng gulay, at least 2 cups of vegetable in a day. Tapos mas marami ring prutas na hindi nakakataba. Mga prutas lang na pwede sa'yo, mansanas, peras, suha, konting orange, pongkam, pwede din naman yan. Konti lang, prutas, tapos gulay, marami-rami. Yan po maganda. Para sa tiyan yan Good for digestion. Kasi nga, pag tumatanda, constipated. Pag tumatanda, nagtitibi at nagkakaroon ng almoranas. Kaya kailangan mo maraming fiber, maraming prutas at gulay para mas makadumi maganda. Yung kanin binabawasan. Number 2, pag tumatanda, kailangan mo na kumain ng isda. Hindi na pwede. Kasi pag tumatanda, humihina rin ang puso. So bilang internist, cardiologist, pag tumatanda, 40, 50, 60, dyan na yung mga sakit sa puso, atake sa puso. So kailangan mo na kumain ng isda kasi merong omega-3 fatty acids. Ang omega-3 fatty acids ng isda, pwedeng bangus, tilapia, hasa-hasa, tamban, tuna, salmon, kung may pera ka. Ang maganda sa omega-3 fatty acids, pampaluwag ng ugat, anti-inflammation, so pampababa ng triglyceride, ng taba sa katawan, pampaganda ng tibok ng puso, omega-3, sa blood pressure, okay lang, at maganda rin pampaluwag din ng ugat sa utak. Okay, good for the heart, good for the brain. So, kailangan natin itong omega-3 fatty acids sa isda para hindi magka-ulyanin, hindi magka-Alzheimer's, diabetes, at sakit sa puso.
So, dadamihan. Pwede rin konting mani, healthy fats. Mani na unsalted, walang asin dapat. Avocado, okay din. Number 3, very important itong number 3. Portion control. Okay? Anong portion control? Self-control. Hindi na pwede yung gusto mong, yung takaw tingin. Pag tumingin ka kasi isip mo makakain mo lahat. Ngayon talaga, konti na. Kung kayo 20 years old, ang platong kanin mo ganito, o 20 years old ka. Pag 30 years old ka, ganito na lang ang kanin mo. Pag 40, dapat ganito ka na lang. Pag 50 years old, siguro 3/4 ka na lang ng kanin. Pag 60, 70, mga 3/4. Pakonti na pakonti yung kanin mo. Okay? Tapos yung ulam, padami ng padami konti. Pero mas matanda, paliit ng paliit ang kinakain. Bakit? Ang matatanda, pag tumatanda, konti na lang kailangan mong gasolina. Kumbaga sa kotse, konti lang dapat ilagay mong gasolina. Konti lang dapat ang pagkain mo. Ang humahaba ng buhay, sino? Malakas kumain, mahina kumain. Yung mahina kumain. Sino mahaba ang buhay? Mataba, payat, o normal? Normal, tsaka yung mas payat, mahaba buhay. Kasi konti na lang kailangan mo calories. Lagi na lang tayo nakaupo, hindi tayo gana ng lalakad, mabagal galaw ng bituka, mabagal galaw ng katawan. So, konti na lang. Tingnan mo yung mga taga-Japan. Tingnan mo lahat ng above 100 years old, ang papayat nila. Diba? Kaya portion control. Tapos yung kain mo, parang kain ibon, konti-konti. Mabusog lang konti, tama na. Kasi pag sinobrahan mo, maimpatyo ka rin eh. Diba? Tsaka tataba. Pag tumaba, nandun na lahat ng sakit. High blood, diabetes, arthritis. Number 4, damihan ng tubig. Okay, tubig, 8. Siguro pag senior, kahit 6 glasses of water, pwede na. Minimum. Pag hindi ka naman naiinitan, 6 na basong tubig sa isang araw po pwede na. Pero kung gusto mo 8 baso hanggang 10 baso, pwede. Hindi ko naman pag sinabi kong 8 glasses of water or 10 glasses, ako siguro nakaka-10 ako. Hindi naman ibig sabihin tubig lahat eh. Pwede mong gawing juice yung isa. O kaya lang, matamis yung juice. Pwede mo gawing buko yung isa. O kaya lang, buko. Pwede mo gawing kape o soft drinks yung isa. Kaya lang, matamis yun. So, mas maganda talaga tubig siya. Pwede naman prutas, pakwan, di ba? Matubig. Kaya lang kung pakwan ka ng pakwan, nakakataba. High calories din eh. Kaya konting pakwan. Yung mga prutas na nakakataba, babawasan din natin. So, tubig pa rin pinakamaganda. Number 5, ang asin mo babawasan na. Kasi nga, pag tumatanda, asin, nakaka-high blood, nakaka-heart disease, nakaka-kidney disease. Kaya nga sa Pilipinas, ang daming may high blood, kidney disease, heart disease, kasi nga ang alat natin. Pag nasa restaurant, sobra alat ang pagkain natin. Okay? So, bawas asin. At mas kumain sa bahay. Yan ang tip natin. Number 6, high-protein foods. Anong high-protein foods? Nasabi ko na nga, more isda, more chicken, more lean meat. Isabihin, more ulam, mas konting kanin. Number 7, ito yung sinasabi ko. Home cooking. Mas kumain kayo sa bahay. Kasi nga, ang problema natin sa restaurant, ewan ko ba, wala akong mahanap na talagang healthy restaurant eh. Kahit anong puntahan ko restaurant, kahit fast food pa siya, laging sobra alat. Parang yung ulam nila ginawa para lagyan ng 2 platong kanin. Parang pangkanin talaga yung ulam. Hindi mo makakain yung ulam mag-isa. Sobra alat, sobra mamantika, sobrang iba talaga. Parang pagkain mo, parang masebo dito. So yung nakikita mo sa plato, pag nalamigan na sebo, pag nakain mo, sa tiyan mo magsesebo yun. Eh, di pangit naman, di ba? Mabara pa sa puso natin. Kaya pag number 7, home cooking, control mo. Home cooking, control mo ang sugar, konti lang. Control mo yung asin, konti lang. Control mo yung mantika. At kung ano-ano pang nilalagay nila, mas control mo eh, di ba? At pag sa bahay, mas mura at siguradong mas malinis. Di ba? Siyempre, ikaw kakain eh. Siyempre, lilinisan mo. Tsaka mas healthy, mas controlled mo yung gusto mo pag home cooking, di ba? Number 8, pag tumatanda na, above 40, 50, 60, kailangan mo na high calcium foods. Okay?
high calcium foods, and vitamin D foods. Kasi nga, hihina na ang buto eh. Hihina na ang buto. Nakita niyo yung mga tips natin? Pagbabago sa pagkain, kanina tinuro ko omega-3 kasi hihina na ang puso. Sinabi ko maraming gulay kasi hihina na ang tiyan. Sinabi ko bawas asin kasi high blood na yan eh. Magkakaedad na. Diba? Omega-3, mauulyanin na. Hihina na memory natin. At yung buto, hihina na. Kaya ang number 8 tip natin, more calcium na. More vitamin D. Vitamin D pwede sa araw eh. Papaaraw konti. Sa itlog may vitamin D rin. Pwede naman 1 egg in a day. Walang sakit sa puso. 1 egg in a day. Kung takot kayo sa sakit sa puso, more egg white ang kainin nyo. Huwag na lang yung egg yolk. High calcium, pwedeng dilis. Dilis may buto. Pwedeng low-fat milk. Kung gusto nyo low-fat milk, may calcium. Pwede rin yung mga alternative. Meron kayong mga nuts na milk, eh, mga almond milk. Green leafy vegetables, may calcium din yan konti. Number 9, syempre, yung paborito mo nung bata ka, medyo itakwil na. Okay? Number 9, soft drinks, di ba? O mga iced tea, mga juice na puro tamis na wala naman talagang juice. O hindi na po pwede ngayon. O, actually, inuuso ngayon ng soft drinks yung maliliit eh, para hindi ka na guilty eh. Pero kung ako minsan, kaya si Doc Lisa, minsan umiinom yan ng soft drinks. Pag ako, kaya gusto ko lang, nilalasahan ko lang, pwede lang 1 ounce lang, 2 lagok lang, tapos that's it. Diba? Kung gusto mo lang maalala, di tikman mo 2, pero wag mo ubusin. Kaya nga portion control eh. Diba? Kalimutan mo na yon. Tubig na lang, tsaan na lang. Pag tumatanda, hot water ka na. Kalimutan ko sabihin, hot water. Siyempre, pag matanda, mahina na panunaw, mainit para kalma. Kasi kung malamig, baka tumigas yung tiyan eh, mag-spasm. Less fast food pag tumatanda, less junk food, mga potato chips, kung ano-ano pang mga chips natin. Oh, hindi na po pwede, mga donut, pambata. Yung mga maraming cream, di ba? Kahit yung kape na maraming pambata, yun eh, hindi na pang matanda yun. Oh, wag tayong makiuso. Kasi sa matanda, dapat mas payat. Sa mga processed foods, mas gusto natin yung tunay na pagkain. Prutas, gulay, at lean meat. And number 10, pwede kumain ng rainbow, makukulay na pagkain. Diba? Ano ba yung rainbow? Ito yung red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. Diba? Roy G. Biv. Sabihin, ginawa ng Diyos, napakagaling ng Diyos, basta makulay siya na rainbow, maganda sa'yo. Bawat kulay may benefit. Actually, may video ako niyan eh. Red color para sa puso, strawberry red para sa puso, cherry para sa puso. Ano pa bang mga red natin? Okay? So, lahat 'yan maganda para sa puso. Pag orange colored, ano maganda? Kamatis, orange to red. Carrot, orange. Mga kalabasa, orange. Di ba? Maganda sa mata, maganda sa puso. May lycopene. Yellow, ano bang mga yellow? Pakwan, may yellow pakwan. Bell pepper, yellow. Corn, yellow ang corn. Wag lang masyado maraming corn kasi carbohydrates din. Green, lahat ng green leafy vegetables, maganda sa tiyan. Diba? Anti-cancer, green. Roy G. Biv, ano ba? Green. Blue, indigo, violet. Ano yung mga blue? Ube, violet, diba? Ube, ang ganda ng ube. Mga ano pa ba kulay? Gabi, di ba? Dark color. Talong. Talong is violet, di ba? Lahat yan very healthy. Okay, so mas makulay, mas maganda. May blueberry. Naku, yung mga nasa abroad, pag nakakita kayo ng blueberry, kainin nyo. Naku, pampahaba ng buhay yan talaga. Antioxidant, anti-cancer. Kaya, alam ko mahirap maging overseas worker, pero mas maraming healthy food sa ibang bansa. Baka makakuha kayo na mas mura kung ano man meron sa kanila. Kainin nyo na basta konti-konti. So, rainbow colored, pag iba-iba ang kulay, mas maganda. Okay? And lastly, syempre, ito pinang mahirap. Pag papapayat, syempre, mas maganda may timbangan para makita mo talaga. Alam ko marami sa inyo galit sa timbangan, ayaw magtimbang, galit kasi niloloko daw sila ng timbangan, mali yung timbangan. Pero pag nagtimbang ka, nakita mo tumataba ka every few days, ay mapipilitan ka na magbawas ng pagkain.
Okay? So, bawat bawas ng pagkain, dapat happy ka. Kung may chocolate cake na binigay sa'yo, tapos tinanggihan mo, okay? Hindi mo kinain, dapat mag-celebrate ka. Okay? Bigyan mo ng kandila sarili mo kasi biro mo yung chocolate cake, 400 calories, hindi mo kinain. Di na-imbak sana sa tiyan mo yun. At least pagising mo sa umaga, wala yung matatabang pagkain o ano man yung pagkain, di ba? At least pagising mo, a little mas payat ka dapat. Kaysa kain ka ng kain, pagising mo naman, sisi tayo. Okay? So, sana po nakatulong tong video. Tips para pumayat ang edad 40, ang mga tumatanda. God bless po.